Lacson, no? Moment to ni Libiste, di ba? Si Libiste yung ano eh. Alam niyo yung ginagawa ni Lacson, hindi po kami tumututol sa ginagawa mong expose. Kasi tama naman malamang yung sinasabi mo, Senator Lacson, wala kaming tutol dyan. Kaya lang talagang parang ano eh, no? Agawan mo na eksena para makontrol ninyo yung makontrol uli ninyo yung narratives. Controlling the narratives yung ginagawa ni Lacson. Natatandaan po ninyo, nung panahon po na ang Blue Ribbon Committee, chairman pa lang, ang Blue Ribbon Committee chairman pa lang noong panahon na yan ay si Senator Marcoleta. Naglalabas ng mga expose si Lacson, di ba? O, pareho. Same style nung ginagawa niya. Nag-e-expose ngayon si Leandro Libiste, Congressman Libiste. Sinasabayan niya na sarili niyang expose. Para ipakita ko lang sa inyo. Ngayon, pag naagaw niya yung titulo na siya yung mas maraming alam, siya yung mas maraming expose, siya yung mas makatotohanang expose, parang babaliwalain niya yung ano, di ba? Ganyan po yung ginawa nila kay Marcoleta eh. Pero hanggang ngayon, mas gusto natin yung investigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon kaysa sa Blue Ribbon na siya. Nung nakuha niya na yung Blue Ribbon, sabay tinigil niya yung investigasyon. So ang mindset ni Pampilo Lacson noon, ngayon lang natin na-realize, matigil yung pag-iimbestiga dito. No? Kasi pag hindi nila na-control yung narratives, kaya inintroduce niya yung mga taga-Bulacan eh. 'Di ba? Masasamang tao, ganun-ganun. O, wala pa ron si ano eh. Kasi ang iba yung target ni Marcoleta noon eh. Mabulgar yung mga mastermind. So nag-i-introduce siya nag-i-introduce siya ngayon ng panibago nung panahon na yun. Eto mga taga-Bulacan, marami siyang expose. Pero nung siya na yung humawak ng Blue Ribbon Committee, halos hindi na siya nag-imbestiga diyan sa flood control. Ipinaubaya sa ICI hanggang ang target talaga nila yan, makalimutan lang ng tao. Wala nang divert. Kasi hindi nila na-divert yung tao, makalimutan na lang yung dyan tungkol sa flood control project. Kung wala nag-iimbestiga, wala na ring mahihita. Alam nyo, hindi lang nagsasalita yung mga nag-resign. Bakit nila tinanggap yan in the first place? Yung mga nag-resign po sa ICI, tatanggapin ba nila yan kung sa tingin nila isang buwan, 2 buwan lang magre-resign na sila? Ano yung sinabi ni Magalong nung siya ay napilitang mag-resign, di ba? May mga puwersa dyan na ayaw talagang ibulgar kung ano ang katotohanan. At ayaw magpagamit ng mga nag-resign sa ICI. Siyempre, hindi nila babanatan yung gobyerno. Alam na nila kung paano lumaro yung gobyerno. Yari sila eh. Okay, anyways, dito tayo kay Lacson. Ang ginagawa ni Lacson, same. Nung sikat na sikat yung Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta, gusto niyang agawin yung narratives mula kay Marcoleta. At hindi pa sila nasiyan dahil hindi nila kayang agawin yung sikat na investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal na lang nila si Marcoleta sa pwesto at inagaw nila yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Same dito. Sikat na sikat tong ginagawa ni gusto niyang agawin yung expose. Nag-expose siya na mas matindi. Pero pag bumitaw na to si Leandro Mendoza, Leandro Libiste sa pag-imbestiga, pag-expose, kakatayin din nila yung mga expose niya. Mawawala din po yan. Kaya Congressman Libiste, kahit po mukhang nagmi-Mr. Expose na naman si Lacson, wag nyo pong itigil yung inyong sariling mga expose.
Yun lang po ang pakiusap namin. Kasi gusto lang niyang patahimikin, siya na lang ulit yung may narrative. Kukontrolin niya na naman ulit yung narrative na yan. Oh, yan po yun. 'Di ba? Ang tagal eh. Nung hindi pa lumalantad si Libiste, ang tagal naming hinihintay na magsalita si Lacson tungkol sa flood control. Na mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Bakit mo tinigil? Okay. Eto pa. Tignan nyo itong mga sinasabi ni Lacson. Kinakailangan sakyan niya to para maagaw niya kay Libiste yung narratives eh. Yung naratiba po ng mga pangyayari, kinakailangan si Lacson na may control. Ano sabi nito? Sabi ni Libiste, bakit hindi nyo ginawa si Cabral na state witness samantalang siya may pinakamaraming alam? Di ba? Bakit hindi nyo? Ngayon, gusto niyang agawin yung narrative na yun. Ano naman sabi ni Lacson? Wala pong masama ulitin ko po, wala pong masama sa ginagawa ni Lacson na expose. Tama po yung ine-expose niya. Pero ganyan din po yung pattern na ginawa niya nung si Marcoleta ay nag-iimbestiga. Nag-expose din po siya na nag-expose. Kasi ang gagawin po niyan, kakampi nila yung media, itututok na naman nila kay Lacson. Kukunin nila yung narrative. Yung buong kwento, ilalayo nila kay Leandro. Tututukan nila tong mga expose ni Lacson. Babaliwalain na nila si Libiste ngayon. Nakukuha niyo po yung ginagawa. Ngayon, wala pong masama dyan. Pero hindi po pwede kasi na hindi i-cover ng media si Libiste. Dahil siya lang po yung nagsasalita tungkol sa Cabral Files. Ngayon, ano sabi ni Lacson? Bago raw mamatay, sabi ni Lacson, former Department of Public Works Highways Undersecretary Catalina Cabral appeared to be preparing to do a tell-all on the flood control controversy before her death, according to Senate President pro tempore Pampilo Lacson. Gusto niya nang isiwalat ang lahat-lahat. Kaya lang sa kasawiang palad, namatay siya. Ang tanong, bakit hindi niya kaya na isiwalat? Una, saan niya isisiwalat? Sino nag-iimbestiga? Tinigil ninyo yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ikaw, Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon. Sinasabi mo ngayon, handa na mag-tell-all si Cabral. Deads na siya eh. Itinigil ninyo yung handa na pala eh. Ba't hindi mo inimbestigahan? Di ba? Yun lang. Ngayon sasabihin mo handa na kasi nagsasalita kinu-question ni Libiste, bakit hindi nyo kinuha si Cabral bilang state witness? Siya ang nakakaalam ng lahat ng nakawan dyan. Ngayon sasabihin mo, handa na si Cabral? Saan siya handa? Di ba? Ayaw siyang imbestigahan ng ICI. Kayo naman sa Blue Ribbon, tinigil niyo yung pag-iimbestiga. Saan niya ilalabas? Paano niya ilalabas? Wala kayong investigasyon. Sabi mo na handa si Cabral na sana magte-tell all na siya. Ikaw ang pumigil sa kanyang pagte-tell all dahil hindi ka na nag-imbestiga. Huwag mong isisi sa iba yan. Wala namang ibang nag-imbestiga eh. Yung ICI, hindi naman namin alam kung ano yung ginagawa nila doon. Nag-imbestiga ba sila o nagkukwentuhan lang? Cabral, yan lang ang puna natin. Pwede pala siya mag-tell all. Alam niya pala ang lahat, sabi sa'yo. Bakit hindi mo isinalang na siya lang? Nuuto ka ng batang-batang bilyonaryong congressman. Magaling ka daw. Magaling ka magtago. Magaling tayong DPWH secretary. Sana wag natin siyang pigilan
na ilabas ang katotohanan. Opo, hindi po namin pipigilan si Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, nakikiusap na sa'yo. Ikaw na maglabas. At itatama niya na lang kung mali ang nilabas mo. Binabato niya sa'yo eh, di ba? Matalinong bata. Bakit siya maglalabas? Tapos sasabihin niyo pag may nakita kayong mali. Katulad ng ginagawa niyo ngayon, lahat ng media, sinusuri. Bakit merong pondo dyan? Samantalang patay na yan. Bakit may ganun? Bakit si Redon nariyan? Ang linaw po yung Keredon. Yung Keredon, kahit sino pong grade 3 student, pupil pala, kaya pong ipaliwanag yung Keredon. Ikaw Redon, partido, hindi ka naman binoto ng tao eh. Binoto yung partido mo. Partido mo yung may allocable. Nagkaliwanagan po tayo. So si Vince Dizon, hanggat hindi niya yan nilalabas, ibig sabihin, may kopya po si Leandro. So bakit nga naman siya yung maglalabas? Hayaan niya si Vince Dizon. Kung ayaw ilabas ni Vince Dizon, isa lang po ang patunay niyan. Meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at siya ay nagsisinungaling. Authenticate. Ilabas nyo yung dokumento. Ikaw na maglabas. Hindi naman po tungkulin ni... Eto lang po hindi po tungkulin ni Libiste yan. Tama yung ginagawa. Ako, sang-ayon ako ron sa bata eh. Magaling na diskarte yan. Tungkulin niya ba na maglabas ng dokumento laban sa DPWH? Tignan nyo nga. Ilan pa lang ang nilabas niya. Inakusahan na kagad siya na hearsay. Hearsay pala eh. 'Di ba? Hearsay pala. Bakit hindi nyo ilabas yung katotohanan? Kayo na maglabas para hindi na hearsay. Kaya ang galing po, pinupuwersa niya si Vince Dizon na ilabas. Pero pag may palpak po, halimbawa po, may binura sila. Halimbawa po, meron silang tinanggal. Iko-correct na naman sila ni Libiste. Yun po ang kagandahan ng ginagawa po ni Libiste. Bakit po siya magpapakita ng kanyang baraha? Baraha niya yan eh. Ngayon, in spirit, lahat po kayo nagsasalita. Transparency. Di ba? Lahat ng malalaking rally, nabaliwala po yan. Dahil yung transparency hinahanap natin, ayaw ibigay ng DPWH. Yung transparency na gusto natin, hindi nila binibigay. Ang ganda po ng hamon nito ni Libiste. Kayo magpakita sa dokumento niyo yan. Bakit ang maglalabas ng dokumento si Libiste? Ngayon, ang gagawin niya ni Libiste, pag may tinago kayo, pag may binura kayo, pag may pinagtakpan kayo, i-correct niya kayo. Diba? Back to you yan. Ngayon, pag hindi po nilabas, dokumento pa lang po yan legal na dokumento po yan. Pag si Boy Dahak Dizon ayaw ilabas yan dokumento na yan, alam nyo na kung bakit ayaw niya ilabas. Bakit po laging yung mga